Natalakay ang karapatan at kapakanan ng mga foundling sa bansa sa ikalawang oral argument ng Korte Suprema sa petisyon ni Senadora Grace Poe na kumikwestiyon sa pagkansela ng COMELEC sa kanyang kandidatura sa pagkapangulo. Mula sa Maynila, nakatutok live si Joseph Morong. Joseph. Mel, ngayon pa lamang nakapagtanong itong si Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno sa abogado nitong si Senator Grace Poe na si Attorney Alex Poblador sa ikalawang oral arguments sa petisyon ni Poe na kumikwestiyon sa desisyon ng COMELEC na kanselahin ang kanyang Certificate of Candidacy sa pagkapangulo. May mga ipinunto ang punong maestrado tungkol sa pakanan ng mga founding sa bansa. Sabi ni Sereno, may mga batas daw tayo tulad ng Republic Act 8552 tungkol sa pag-aampon na natural-born Filipino ang trato sa mga foundling tulad ni Poe. Ang mga batas na ito raw ay bumabase sa mga international conventions tulad ng Hague Convention na nagsasabing ang mga foundlings ay citizen ng bansa kung saan sila nakita. Sabi ni Sereno, kung halimbawa raw na magdesisyon sila kontra sa mga foundlings, mababaliwala daw ang lahat ng mga lokal na batas na ito at posibleng may negatibong epekto pa sa mga foundlings. At dahil magiging questionable na ang legal na paraan ng pag-aampon, baka wala na raw mag-ampon. Bagaman hindi pa pwedeng masabi na ito ang pinal na disposisyon ni Sereno kapag nagdesisyon na ang Korte Suprema sa kaso ni Poe, sinabi ng kampo ni Poe na makakatulong ito sa kaso nila ang perspektibong ito ng punong maestrado ng kataas-taasang hukuman. Pero para sa ilang mga maestrado, naghahanap sila ng pruweba na natural-born Filipino si Poe at may 10 taong residency ito. Si Associate Justice Antonio Carpio ang sabi, hindi pwedeng umasa ang kampo ni Poe sa mga international convention dahil hindi ito sinusunod ng mayorya ng mga bansa. Naghahanap din si Carpio ng patunay na nagbayad ng tax si Poe nung bumalik ito sa Pilipinas dahil pwede daw nitong sabihin na may intensyon siyang manirahan sa Pilipinas. Pero hindi tiyak si Poblador kung may bibigay niya ang ITR ng senadora kung meron man. Naghahanap naman si Justice Teresita Leonardo de Castro ng batas sa Pilipinas na nagsasabing automatic ang natural-born Filipino ang mga founding. Patungkol naman sa residency, tinanong ni Justice Marvic Lonen kung dapat bang tuloy-tuloy ang 10 taong residency requirement o kung pwede itong putol-putol. Sa pagtatanong, lumutang na kung 47 years old na si Senator Poe at 15 taon siyang naninirahan sa Amerika, ibig sabihin 32 years na sa suma total ng naninirahan si Poe sa bansa. Matatagal pa bago magdesisyon ng Korte Suprema, Mel, sa kaso ni Poe. Ngayon, natapos pa lamang ay ang kampo niya ngayong araw. Narito naman ang pahayag ni Attorney Poblador, abogado ni Poe, sa pagtatanong ni Chief Justice Sereno. The only premise of that is foundlings are Filipinos. Natural born. Argument is that they cannot be other than natural born. Because if the foundlings are not Filipinos, then courts cannot decree their adoption. Mel, sa February 2, sa susunod na Martes ay COMELEC naman yung haharap sa Korte Suprema para depensahan nila ang desisyon nilang kanselahin ang Certificate of Candidacy ni Senator Poe. Mel? Maraming salamat sa iyo, Joseph Morong.